at dala-dala nila ang iba't ibang klase ng sibat na ginagamit nila sa tuwing sila ay mga aso. Ay nakasuot ng palda na gawa sa kapirasong tela upang takpan ang ibabang parte ng kanilang katawan. Karamihan sa kanila ay hubad ang kalahating parte ng katawan. Ngunit dahil sa impluensya sa labas, sa pamamagitan ng pagbabarter o palitan ng kanilang mga produkto, sila ngayon ay nakasuot na ng blusa. Isang araw sa pagtatagpo ng magkaibigan sa gubat habang nangunguha ng ratan, isa sa kanilang hanapbuhay. Si Ango at si Bimbo ay napag-usapan ang tungkol sa kanilang mga anak. Kaibigan, parang gusto ko rin pakasal ang aking anak na lalaki. Ang ganun ba kaibigan? May anak akong babae na nasa utong gula na para pakasal sa anak na lalaki. Alam ko naman na kayang buhayin din ang iyong anak na. Kasi kaibigan, sabi ko na. Ando sa kanilang pamilya, agad niyang kinausap ang kanyang asawa. Oh, Ando, dahil sa kanila, kumusta ang iyong paglalakbay? Ayos na naman. Lali. Nga pala na pag-usapan ng mga paling tibo na gusto niyang pakasarapan ng anak na lalaki. Sige, kailangan na napag-usapan na natin. Sandali, tatawagin ko muna ang aking anak. Tina! Umarito ka muna. Nandito na ang iyong ama. Sandali, palabas na ina. Napag-usapan at napag-desisyonan namin ng iyong ama na ipakasal ka sa anak ng kaibigan ng iyong ama. Ang isang linggo, pumunta si Bimbo kasama ang kanyang pamilya sa bahay ni Ando upang pag-usapan ang pag-iisang dibdib ng kanilang mga anak. Ibang kaibigan ko, nandito na kami. Oh, dito na pala kayo. Halika, kilala ko yung sa aking pamilya. Malamis, sila nga pala yung pamilya ng mga pangasawa na. Magandang araw sa iyo. Sandali, at tatawagin ko na si Tina. Tina, magbabas ka muna rito. Siya nga pala, Tina. Siya ang iyong magiging kabiyak. Siya ang anak ng kaibigan ng iyong ama. Bilang paggalang sa ating kultura at pagsunod sa ating naayong tuluyan, so kapalit ng pag-aalaga namin sa anak ng babae is kailangan niyo magdala ng bandik sa araw ng kanyang pag-iingat. Mag-iingat po kayo sa inyo. Ang salitang bandik ay tumutukoy sa produkto na ibinagi na magsisilbing handog bilang kapalit ng pag-aalaga ng pamilya ng babae sa kanilang anak upang tuluyan niya ito maging kabilang. Makalipas ang ilang araw, bumalik na si Bimbo kasama ang kanyang anak na si Nakam at ang kanyang asawa na si Sina. Masaya silang pumunta sa bahay ni Ando. Dala-dala ang tuba, kamote, at iba pang produkto bilang bante upang itaos ang kasalan. Sa mismong kasal, ayon sa kanilang kultura, susubuan ng lalaki ang babae ng tinapay, kamote o saging bilang pagpapakita ng sagradong seremonya na sila ay magiging ganap na mag-asawa na.
At masaya at matagumpay na nailaos ang kasal ni Tina at Lamang. Dalang tao. At makalipas ang 9 na buwan, ay dumating na ang kanyang panganak. Aray! Manganak na yata ako. Lakan! Nasaan ka ba? Lakan! Oh, paano ba? Kabunyas ka ng gali, ha? Bilisan mo, Lakan! Why mo labar kayo sa luwa? Ang bagay ay ang tawag sa tumutulak sa tiyan ng mga anak upang matulungang mailagas ang sanggol at ang manghuli naman ay ang tawag sa pagdutol ng pusod ng bata. Iri, Tina! Iri! At matagal sila ni Tina ang kanilang anak. Nando at ang kanyang mga kaibigan ay handang-handa na upang mangaso. Ngunit bago sila mangaso ay dinadasalan sila ng kanilang burailan para sa kanilang protection. Maagang nagtungo sina Ando kasama ang kanyang mga kaibigan upang mangaso. Pagkatapos nilang mangaso, sila ay pumunta sa malayong nayon upang makipag-partner ng kanilang mga produkto. At sa kanilang pag-uwi, hindi inaasahan na si Ando ay natuklaw ng mga mandag na ahas. Aray! Saglit na kaibigan, ako'y nakatag ng ahas. At maya-maya pa ay nawala ng malay si Ando. Anong nangyayari? Anong nangyayari kay Ando? Tumawag kayo ng kapilan! Bilisan niyo! Ayan, na kailangan tulong. Tulong ang ahas sa aming kaibigan. Halika, dalhin natin ito! Nagkakaroon ko, pero patay na ang iyong asawa. Sa kasamang palad, si Ando ay binawian ng buhay at ipinag-iusa ng kanyang pamilya ang bangkay sa loob ng isang araw. At pagkatapos nito, ay kanilang ibinurol na nakaharap sa kanilang kuweba sa paniniwalang upang walang susunod na mamatay sa miyembro ng kanilang pamilya. Maraming salamat po at ganit tatapos ang aming kwento.